Good morning po sa bawat isa. Pwede bang lahat tayo ay tumayo? Pakingitian naman po, pakibati yung mga katabi natin. Yan, good morning po. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Ayan. And so welcome po kung meron man po tayong first timer na nakadalo sa ating church. And this morning, ayan, handa na po ba tayo na magpuri at magpasalamat sa Panginoon? Amen. May mga baon tayo, mga pagpupuri sa ating Diyos. Tama po. Kaya sa umagang ito, huwag tayong magpapapigil. Malaya tayo na umawit, sumayaw, sumamba, ipalakpak yung mga kamay na yan. No po, ibigay natin lahat para sa ating Panginoon. Kaya sige po, ibigay natin yung palakpak na yan para sa ating Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, O Diyos. Lord, ikaw lamang ang aming sasambahin. Ikaw lamang ang aming pupurihin. Kaya kami narito ngayon, Panginoon, para sa dakilang pangalan mo. Kaya hayaan mo, Lord, na makalapit kami sa presensya mo habang kami nagpupuri sa iyo. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Amen. Malaya tayong sumayaw, pumalakpak at tumindak sa presensya ng Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa iyong may hahambing, ang awit ko ay iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa iyong may hahambing, ang awit ko ay iyong dinggin. Ikaw lamang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa iyong may hahambing. Minsan pa, ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa iyong may hahambing, ang awit ko ay iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. God, hallelujah! Ang nais ko'y manatili sa piling mo, maghapon at magdamag, ikaw ang hinahanap ko. Lumalapit ako sa iyo, Diyos. Nagpapakumbaba, inibig kita, pinupuri ka. Hey, hey! Ikaw ang mahalaga, bumabawi ng uhaw ko. Wala nang higit pa sa
Siyang nagbibigay kagalakan ko. Wala nang higit pa sa buhay na inialay mo. Salamat sa pag-ibig at sa buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos, kaya kami lumalapit sa iyo ngayon. Bitbit ang aming pasasalamat at pagpupuri. Lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba, hinihibig kita, pinupuri ka. Lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba, hinihibig kita, pinupuri ka. Lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba, hinihibig kita, pinupuri ka. Hinihibig kita, pinupuri ka. Diyos, ikaw ang mahalaga, pumapawi ng buhay. Amen. Pwede bang sabay-sabay natin itaas yung mga kamay na yan para sa Panginoon? Bilang pasasalamat. Ikaw ang mahalaga. Amen. Huwag kang mahiya, gawin mo yan para sa Panginoon. Salamat, O Diyos. Wala nang higit pa sa buhay na inialay mo. Ikaw ang mahalaga. Amen. Itaas natin yan para sa Panginoon. Sa pag-ibig na inialay mo, ikaw ang mahalaga. Siyang nagbibigay kagalakan ko. Wala nang hihigit pa sa buhay na inialay mo. Ikaw ang mahalaga, pumapawi ng buhay mo. Wala nang higit pa sa pag-ibig na. Salamat, O Diyos. Ikaw ang mahalaga. Siyang nagbibigay kagalakan ko. Wala nang higit pa sa buhay na inialay mo. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Salamat, O Diyos! Purihin ka! Purihin ka! Hallelujah! Sambahin ka, Panginoon! Salamat mo, O Diyos! Salamat sa pag-ibig at sa buhay na inalay mo! Hallelujah! 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 Salamat, Panginoon! Hallelujah! Salamat sa pag-ibig at buhay na hinalay mo, Panginoon. Na ngayon, Lord, kami nakakalapit. Salamat po. Hallelujah! Hallelujah! Kaya kapatid, patuloy lang tayong lumapit ngayon sa presensya ng ating Panginoon. Kung sa tingin mo, nag-iisa ka lang, kapatid, tandaan natin na andyan ang ating Diyos. Kailanman, hindi tayo iniwan. Kung naramdaman naman natin na parang malayo, kapatid, baka ikaw yung lumayo sa Panginoon. Kaya sa oras na ito yung pagkakataon na makabalik tayo sa ating Diyos. Kapatid, lumapit tayo, humakbang tayo sa umagang ito. Tinatawagan ka ng Diyos, lumapit ka ulit sa Kanya sa oras na ito. Kung kailangan mo ng kagalingan, kung kailangan mo ng kapayapaan, sa Diyos natin yan matatagpuan. Kaya Lord, narito kami, Panginoon. Lumalapit kami at nais naming makapanatili sa presensya mo. So church, this morning, awitin natin ito sa ating Panginoon. Awitin mo ang personal sa Diyos na para ka nakikipag-usap sa Kanya sa oras na ito. Makipag-usap ko sa Diyos as we sing this song to Him. Diyos, salamat, Panginoon. Dahil yung mga bagay na hinahabol namin sa mundo, sa iyo lang namin matatagpuan.
Kahit kailan, Lord, ibuhos man namin ng maraming taon, hindi namin mahahanap sa mundo yung tunay na kapayapaan at kasapatan. Salamat, Panginoon, dahil nasa iyo lahat ng pangangailangan namin. Matatagpuan namin, O Diyos. Kaya Lord, katagpuin mo, Lord, yung bawat anak mo sa umagang ito, sa bawat lumalapit sa iyo, Panginoon. Gawin nating panalangin ito, kapatid. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla, ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. San pa? Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla, ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Minsan pa, sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla, ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo. Sa huling pagkakataon, kapatid, awitin natin sa Diyos. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla, ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Salamat, O Diyos, sa piling mo may kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Sa'yo lamang, Panginoon, ang tunay na kapayapaan. Pag-uwitin natin sa Diyos. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanap pa, wala nang nalais pa, di mamalagi sa piling mo. Aming
lahat ng accomplishments, ito po ay dahil sa iyo, Panginoon. At inaalay namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba, pagluwalhati sa umaga ng Diyos. Jesus, ikaw lang ang aming Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos na karapat-dapat pag-alayan ng lahat ng aming mga natamo sa buhay na ito, God. At ang buhay na ito, patuloy namin isinusuko sa iyong harapan, Panginoon, sa iyong pangalan, O Diyos, sa iyong mga kamay, ang puso namin, ibinibigay namin, O Diyos. Tanggapin mo patuloy ang mga alin namin, especially ang buhay na isinusuko namin sa mga oras na ito, God. Salamat po sa buhay ng bawat isa na dinako mo sa lugar na ito. And truly, we sacrifice time, Panginoon, dahil gusto namin pag-alayan ka ng isang buhay na papuri, pagsambat ka lugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Kaya tingnan mo muli ang buhay na bawat sa amin. Siyasatin mo ang aming puso, ang aming buhay. Ikaw nakakaalam, Lord, ng aming mga pindaanan, mga bagay, Lord, na aming ginawa, Panginoon, mga bagay na nakumit namin against you, Lord, ay patawarin mo po kami sa mga oras na ito, Diyos. Tinisin mo ang aming buhay, and we pray na kami ay mag-improve, kami ay mag-grow sa buhay, pananampalataya, O God. Hindi kami manatiling same level, Lord, sa nakaraan namin, O God. Hayaan mo na sa bawat linggo na kami pupunta sa simbahan, magkaroon ng changes, magkaroon ng growth, Lord, sa buhay ng bawat isa, O God. At muli sa araw na ito, kami narito para ma-encounter, unang-una ang presensya, ma-encounter namin yung word mo na ibibigay po sa amin, O God. And again, open our heart, Lord, sa mga oras na ito, God. Nais naming madama, nais naming marinig, Lord, ang word mo, ang salita mo, Panginoon. At sa gagamitin mo muli sa buhay ng aming pastora, gamitin mo siya para maging vessel, may padala sa amin, Lord, yung mga message, mga nais mong iparating po sa buhay namin, O God. Truly, may plano ka sa buhay ng bawat isa. And as we hear your word, we want to see, we want to hear, Lord, yung revelation mula sa iyo, Panginoon. Nais na yung makita yung plano mo sa buhay namin, kung gaano ito kaganda, kung gaano ito kasarap, Panginoon, at kung gaano ka lugod-lugod na sundin ang mga plano mo sa buhay namin, O God. Hayaan mo na sa mamagitan ng salita mong maririnig namin, ito po ay mag-encourage sa amin, mag-correct sa amin, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay magbigay ng isang tunay at totoong pananampalataya po sa bawat isa. And we know, hindi lang kami hanggang dito, talagang meron kang nais mangyari sa mga buhay namin. And we pray na sa umagang ito, mangyari po, Lord, yung kalooban mo sa mga buhay. Nais mo na mag-response kami sa calling mo, Lord, sa amin, God. At alam namin na tinatawag mo kami. Kaya tulungan mo bawat sa amin narito, O Diyos. Hindi aksidente na kami ay napunta ngayong umaga, O God. May plano ka po sa buhay namin. And again, sa mamagitan ng salita mo, hayaan mo ma-unfold namin, Lord, yung plano mo, O God. At marinig namin yung nais mo sa mga buhay namin. Again, Lord, teach us through your word. At ito po yung magbigay ng great encouragement sa buhay ng bawat isa. Sino man po ang nakikita mo ngayon, Panginoon, na matagal na mananampalataya pero still ay hindi nag-i-improve ang spiritual. Sa umagang ito ay makalaya, Panginoon, sa pagiging stagnant, makalaya spiritually, Panginoon, ang mga anak mo, God, na kung tinatawag mo ang bawat isa na maglingkod, Lord, ay tulungan mo kami mag-response sa mamagitan ng yung mga salita, O God. Again, yung salita amin magbigay ng liwanag po sa amin kung ano yung landas na aming tatahakin bilang mga mananampalataya, O God. Maraming salamat po, and fill us with your Holy Spirit. Sa buong oras na ito, hayaan mo na mapuspos po kami. Habang kami nakikinig ng salita mo, hayaan mo na kami ay filled with joy, with gladness, Panginoon. Mapuno kami ng kapayapaan sa puso, O Diyos. Mapuno kami, Panginoon, ng pagmamahal sa aming puso, O God. At hawiin mo ang lahat ng doubts. Hawiin mo, Panginoon, yung mga bagay na humahad lang para hindi namin madinig ang message mo sa umaga na ito, God. And truly, ang miracle na ino-offer mo ngayong umaga ay ang mabago po ang aming buhay. That's why we are here, and allow us, Lord, habang kami nakataas ang kamay, sinusuko namin sa iyo ang aming buhay. Baguhin mo po ang buhay ng bawat isa sa paglabas namin sa lugar na ito. Kami pinagpala mo, binago mo, in-empower mo, Diyos, at kami may babahagi sa mga taong napaligid sa amin na totoo, pinagpala mo kami sa araw na ito, God. Again, bless us through your word and your Holy Spirit move and work in the midst of us. Alam man, Lord, yung plan ng kaaway na kami i-distract, minawasak namin to sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At uuwi kami na talagang buong-buo na-receive ang mensahe mula sa iyo, God. Purihin ka, dakilain ka, tanggapin mo lahat ng pagpuri, pagsamba, at pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. This all we pray. Amen. Amen.
Panginoon. Ayan. It's about closeness. Amen. Na tunay nga, kapag tayo malapit sa Panginoon, talagang marami siyang magagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. At sabi nga natin sa ating buhay, sabi nga doon, may close, may very close, may super close, may intimately close. Pero may close open din daw. Kaya mitiin natin na maging close na close tayo sa ating Panginoon. Amen? Dahil may mga dahilan pala na ang tao ay malayo sa Diyos. Yan. So wag nating hayaan yung mga dahilan na yan na tayo ay mapalayo o malayo sa ating Panginoon. Tayo po'y tumayong lahat at basahin natin muli ang salita ng Panginoon. In the book of Psalms, chapter 73, verse 27. Ayan. Sabi sa salita ng Panginoon, those who are far from God will die. You destroy those who are unfaithful. But I am close to God, and that is good. The Lord God is my protection. I will tell all that you have done. Amen. Talagang nais ng Panginoon na tayo maging malapit sa Kanya. Tayo po manalangin, Ama, maraming salamat na ikaw na Diyos, hinahangad mo ang yung aming closeness sa iyo, Father God. So tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami, Lord God, ng closeness sa iyo, Lord God. Hindi lang sa tao, but Lord, higit sa lahat sa iyo, Panginoon. Kaya dalangin ko po, patuloy mo kaming gabayan ng iyong Santong Espiritu. Puspusin mo po kami bawat araw ng iyong banal na Espiritu. At salamat, patuloy mo kaming hubugin ayon sa nais mo, O Diyos. Purihin, luwalhatiin ka, Ama. Sambahin ka sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So magandang umaga muli sa bawat isa sa atin. Ayan. So ito po yung tinatalakay natin. It's about closeness. Ayan. Pagiging malapit sa Panginoon. Ika nga saan po ba tayo close? Kanino po ba tayo close? Ayan. At gaano close iyang relationship na iyan. Ayan. So sabi nga, may mga dahilan na bakit ang tao ay malayo o malayo sa Panginoon. Ayan. At sabi nga, we need to be close sa ating Panginoon. Ayan. Mga dahilan bakit ang tao ay malayo sa Panginoon. Ayan. Ito po lahat. Ang kasalanan, ang tukso. Ayan. Nakatuon pa rin sa nakaraan. Hindi pa rin maiwan-iwanan. Mga kabisihan, kaabalahan sa buhay. Mga distraction, difficulties na nararasan sa buhay. Doubt sa kapangyarihan ng Panginoon, kakayanan ng Panginoon, na pwede ba niyang magawa ang bagay na ito? If we believe, it is possible for us. Amen. Mga desires, may dalawang desires, good desires or wrong desires, pero mitiin natin na magkaroon tayo ng good desires sa Panginoon. Kasi kapag wrong desires pala ang ating minimiti, maging dahilan pala yan na tayo ay malayo din sa Panginoon. Even the deceit. So huwag tayong magpadaya. Kailangan alam natin yung katotohanan. Dahil kapag hindi natin alam katotohanan, pwede tayong madaya patungkol sa mga bagay sa mundong ito sa ating Panginoon. Kaya kailangan natin maging malapit sa Diyos upang hindi tayo madaya. And then, yung tinatawag natin na disappointment with God. Ayan. So maraming dahilan pa. Kung isusulat natin, marami pang dahilan bakit ang tao ay malayo sa Diyos. So wag nating hayaan yung mga bagay na ito na siyang maging dahilan na ikaw at ako ay maging malayo sa Diyos. Kaya nga gamitin natin ang bagay na ito. Umaksyon tayo sa mga bagay na ito na siyang maging dahilan natin na lalo pa tayo maging malapit sa Diyos. Kaya may tanong po doon, why we must getting close to God? Yan. Bakit nga ba kailangan natin maging malapit sa Panginoon? So be close to God. Why? So may tatlong dahilan din po bakit kailangan natin maging malapit sa Panginoon. Ayan, sabi nga natin, kapag malapit tayo sa ating mga magulang, mayroong favor kapag tayo ay humihingi. Kapag kaya nila yung ating hinihingi, nandun ibinibigay nila. Pero kapag tayo ay malayo sa ating mga magulang, distant yung ating cold, yung ating relationship sa ating mga magulang, paglapit natin, nakatalikod sila. At paghingi natin, ang sagot ay wala. Amen? Walang pabor. But if we are close to our parents, makikita natin nandun yung favor. So how much more kapag tayo ay malapit sa Diyos? Amen? Kaya nga kung kaya natin magbigay ng mabuting gift
ano pa kaya yung ating Ama na nasa langit. So be close to God. Bakit? Why? Bakit kinakailangan natin maging malapit sa Panginoon? Dahil ika nga, if we want to be close to God, kapag nais natin maging malapit sa Panginoon, ito po yung kanyang idudulot sa buhay natin. Getting close to God will, una, give us power and strength to overcome life's troubles and difficulties. Amen. Kapag tayo ay malapit sa Panginoon, ito po yung binibigay niya sa atin. Binibigyan niya tayo ng lakas at kapangyarihan para mapagtagumpayan anumang mga hamon sa buhay. Anumang mga kahirapan na yan, anumang mga troubles na yan. Di ba sabi nga natin na lahat ng tao ay nakakaranas ng trouble. Sino po dito ang walang trouble? Di ba lahat nakakaranas ng trouble, nakakaranas ng difficulties sa buhay. Kaya kapag umasa tayo sa ating sariling lakas lamang, kapag dumepende lamang tayo sa kakayanan na meron tayo, ika nga yung kakayanan na ito ay hindi sapat para pagtagumpayan natin lahat ng mga difficulties and troubles sa buhay na ito. Dahil sabi nga ang tao ay marupok. Ang tao ay mahina, limitado. Sabi nga palagi ng ating pastor, finite power is not sufficient for our daily challenges na kinakaharap sa buhay. So we need the power of God. We need His strength para ma-overcome natin, para mapagtagumpayan natin, malabanan natin lahat ng mga troubles and difficulties sa buhay. Dahil kapag sarili lang natin ang dependahan natin, madali tayong bumigay. Amen. Pwede mapaglabanan natin ito, 1 buwan, 2 buwan. But, kapag nagpatuloy ito, patuloy tayong pinanghihinaan. And then, ano yung kahantungan nito? Yan, tayo ay bibigay. Amen. Kaya, we need the strength and power of God upang mapagtagumpayan natin lahat ng mga trouble sa buhay. So, ayon po kay King David, in Psalms 28, verse 8, sabi niya, "The Lord is the strength of His people, a fortress of salvation for His anointed one." Ayan. So, kinikilala ni David na hindi siya ang nagbibigay lakas para sa kanyang mga tao, hindi rin siya ang nagbibigay lakas para sa kanyang sarili, but the Lord Himself. Amen. So, makikita natin dito po si King David, siya na po ay isang hari. Pero makikita natin bilang isang hari, nandoon na yung lahat sa kanya. Kapangyarihan, katanyagan, kayamanan, nandoon na. Pwedeng dumepende na siya sa kanyang sarili. But, dito po makikita natin na si David nakadepende pa rin sa Panginoon. Amen. Kahit gaano siya kamakapangyarihan, kahit hari na siya, kahit ang lahat ay nandoon na sa kanya. Because alam ni David, siya ay marupok, siya ay mahina at kailangan niya ang Diyos sa kanyang buhay. So we need to be close to our God because getting close with our God gives us power and strength to overcome every troubles, every difficulties na ating makakaharap sa buhay. So kita niyo po, King David is a king. Pero makikita natin, dumedepende pa rin siya sa Panginoon. Marami siyang nararanasan, di po ba? Nung siya ay naging shepherd, ano po? Ang kanyang kinaharap, mga lions na pwedeng pumatay doon sa kanyang mga tupa na binabantayan, na pinapabantayan sa kanya ng kanyang mga magulang. Pero lahat iyon nagapi ni King David, not because of the strength that he has, but because of the strength that God has given to him. Dahil binigay yan ng Panginoon sa kanya yung lakas na mapaglabanan niyang mga leon na pwedeng lalapa doon sa kanyang mga tupa. Gayon din, nung siya ay nakipagligmaan doon sa Philistines na, anong tawag nito? Kay Goliath, na kumukutya sa Diyos ng Israel kasi walang sino man sa Israel na pwedeng lumaban sa kanya. Pero sabi nga ni David, siya ay nakikipaglaban hindi sa sarili niyang lakas, but by the power of the Lord Almighty. So ano ang nangyari? Dahil nilabanan niya si Goliath not of his own strength and power, but by the power of the Lord and strength. Anong nangyari? Nagapi niya si Goliath. Amen? Nagapi niya ang mga
tawag nito, Philistines, na siyang kumukutya sa Diyos ng Israel. So makikita natin very dependent si David sa Panginoon. Kasi makikita niya na ang pagiging malapit sa Diyos, nandun yung lakas upang mapagtagumpayan niya lahat ng hamon, lahat ng troubles, lahat ng difficulties na kanyang daranasin bilang isang hari. Amen. So tayo man din, maging close tayo sa Panginoon. Dahil hindi natin alam kung ano ang darating na mga trouble sa buhay. Hindi natin alam anong mga difficulties na ating kakaharapin. Ngunit kapag alam natin na tayo malapit sa Panginoon at may malalapitan tayo sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, makikita natin, mapagtagumpayan natin ito. Amen? Mapagtagumpayan natin lahat ng mga troubles, mga difficulties na naranasan natin sa buhay. Sabi nga, sa mundong ito, talagang totoo. Kinakailangan natin ang Diyos. Kinakailangan natin yung lakas niya, yung kapangyarihan niya sa bawat araw. Amen? Dahil sabi ko nga, sa trabaho lang, ang dami ng stress. Amen? Sa trabaho pa lang, ang dami ng stress. Diba? Ang mamahala ka sa mga tauhan, kung ikaw ay nasa business, may trabaho ka or sa isang company ka, kapag mataas ang iyong katungkulan, namamahala ka sa mga tao. Kapag ang tao hindi sumusunod sa iyo, stress. Amen? Hindi sila sumusunod. Kapag hindi naman ginagawa nila ang tama na iyong pinapagawa, stress din. So makikita natin na araw-araw yan ang buhay natin. Kung yan lagi ang kakaharapin natin, bibigay ang isang tao, maging ang isang mananampalataya. Maliit nga lang na bagay, nagpapastress sa atin, di po ba? So how much more pa yan nung malalaking mga nagbibigay ng stress sa buhay. So hindi natin kakayanin. We need the strength of the Lord. We need the power of the Lord sa ating mga buhay upang mapagtagumpayan natin ang mga troubles and difficulties sa buhay na ito. Di ba? Hindi madaling sa mga pamilyado. Hindi madaling magkaroon ng family. Di po ba? Hindi madaling magpalaki ng mga anak. Amen? Di ba? Kaya makikita natin na kailangan natin ang Diyos maging sa ating family. Paano kapag ang ating family ay walang pag-uunawaan, walang pagkakaisa, walang pagmamahalan, di ba? Napakahirap. Ang gulo ng ating family, napakahirap. So madaling bumigay ang isang tao na sabi nga pag uwi sa tahanan, ang bahay daw po ay ang comfort zone natin. Paano maging comfort zone ang bahay kung ang bahay ay magulo? Kung ang bahay ay walang pagkakaisa, walang pag-uunawaan. Amen? So we need God in daily lives. Amen? Sa pagpapalaki ng mga anak, ayan, paano sila palalaguin sa pananampalataya sa Panginoon. Di ba mga nanay? Sabi nga doon sa nabasa ko, ang nanay talagang, hindi mo talaga masukat yung gawa ng nanay. Kasi ang dami niyang kamay na ginagawa. Ganon din ang mga tatay. Ang nanay daw, all around nagtatrabaho, walang sahod. Ganon din ang mga tatay. Di ba? Na makikita natin, without the strength, without the power of the Lord sa buhay natin, hindi natin kakayanin lahat. Amen. Ganon din sa mga kabataan, sa mga estudyante. Amen. Sa pag-aaral nila. Yung iba easy-easy lang, pero yung iba talagang matindi na yung stress na inabot dahil sa kanilang pag-aaral. So kung hindi ang tulong ng Panginoon, ang kapangyarihan at lakas ng Panginoon ang mag-sustain sa ating mga buhay, makikita natin madaling bumigay ang isang tao. Siya man ay mapabata or may edad na. Amen. Kaya we need God in our life. We need His strength and power to overcome life's troubles and difficulties. Katulad ni King David. Kaya pag iniisa-isa natin yung mga ginagawa natin sa bawat araw, talagang bibigay ang isang tao. Diba? Sa mga bayarin pa lang. Yan, sa loob, sabi nga ng isang mananampalataya natin, dito pa lang sa loob ng simbahan, kapag may mga babayarin na, nagka-calculate na yung kanyang isipan, kasi dinidivide-divide niya na kung saan papunta yung ganito. Amen? Diba? May babayarin sa kuryente, may babayarin sa tubig, may babayarin sa bahay, may babayarin sa pagkain. So, ang daming babayarin sa buhay. Na kapag walang pera, sabi doon, yan, na para bang ang tao ay
hindi na makakakilos, paralisa. Pero makikita natin, higit na mapaparalisa ang buhay natin kapag wala ang Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Hindi natin kayang magawa ang mga bagay na ito without God in our life. So we need to be close to Him dahil wala tayong kayang magawa. Sabi nga, kapag tayo hiwalay sa Panginoon, we can do nothing. Wala tayong magagawa dahil ang ating lakas ay hindi sapat para paglabanan o labanan, pagtagumpayan ang mga troubles na kinakaharap sa buhay. Kaya kailangan natin ang Diyos, ang kanyang lakas at kapangyarihan na siyang magsusustain sa atin sa bawat araw. Kailangan natin siya. Kaya we need to be close sa ating Panginoong Jesus. Hindi lang sa araw na ito kailangan natin ng lakas. Bawat araw ng buhay natin, kailangan natin ng kapangyarihan at lakas ng Diyos para tayo ay makausad sa buhay. Para mapagtagumpayan natin lahat ng mga troubles, lahat ng mga kahirapan na ating kakaharapin sa buhay. So yan pa lang po, makikita natin mga stress, difficulties. How much more pa kapag may mga taong nananakit sa atin at nagkimkim ka ng sama ng loob. So on our own lang, hindi tayo makapag-release ng forgiveness. Hindi natin maipapadama ang kabutihan, especially doon sa mga taong nanakit sa atin. So we need God. Amen? We need God's strength and power para mapagtagumpayan yung unforgiveness. Amen? Sa buhay natin, sa mga taong naka-hurt sa atin, sa mga taong nagdulot sa atin ng mga masasakit na bagay sa ating mga buhay. So we need Him. Kailangan maging close tayo sa Panginoon. Maging malapit sa Kanya. Para sa bawat araw, nandun yung kanyang pag-sustain sa ating mga buhay. Sabi nga ng Isaiah 40:29-31, sabi sa salita ng Panginoon, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Sabi nga mahina tayo, marupok. Wala tayong kayang gawin kapag tayo ay hiwalay sa Panginoon. But sabi nga, siya yung nagbibigay sa atin ng lakas kapag tayo at kung tayo ay napapagod. At sabi doon, He gives power kapag tayo ay nanghihina. Amen. Alam niyo po ba na bawat araw ng buhay natin, mayroon tayong pinaka-weakest point ng buhay natin. At doon sa weakest point natin na yun, hindi natin kayang magawa. But if we have God and His strength na siyang nagsusustain sa atin, magagawa natin mapagtagumpayan. Ano man yung mga troubles na ating kinakaharap. Amen? So sabi nga, even youths grow tired and weary. Kahit ang mga kabataan, napapagod man din. Pero sabi nga, and young men stumble and fall, but kahit kabataan ka man na napapagod ka, ngunit kapag ikay nagtiwala, umasa sa Panginoon, sabi nga, the Lord will renew your strength. Siya yung magsusupply, siya yung magsusustain sa'yo. Kahit kabataan pa tayo o kabataan pa kayo, na nandun kayo sa kalakasan, pero may panahon din na napapagod. So we need God's strength sa buhay natin. At sabi nga po dito, they will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So makikita natin na hinahalin tulad tayo sa agila. Na kapag may troubles, may difficulties sa buhay, hindi tayo doon nananatili sa troubles and difficulties. Katulad ng agila, he soar high above the storm. So maging sa atin, sa buhay natin, na kapag mayroong troubles and difficulties, na nandun yung strength ng Panginoon, nandun yung power niya, we will soar high above the storm. Na pagtatagumpayan natin yung troubles, yung difficulties sa buhay, not because of our strength, but because of the power and the strength na nagsusustain sa atin na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Kaya we need God. We need God sa buhay natin. Kaya sabi sa Hebrew 4:16, therefore, let us draw near with confidence to the throne of grace. Kaya lumapit tayo sa Panginoon na may pagtitiwala in His throne of grace so that we may receive mercy and find grace to help in times of need. Kaya makikita natin na kapag lumalapit tayo, nandun agad ang Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng lakas para mapagtagumpayan lahat ng mga kinakaharap natin sa buhay. So we need to be close
sa ating Panginoon. Amen? We need to be close. And then pangalawa, bakit natin kailangan maging malapit sa Panginoon? Bakit natin kailangan na magkaroon tayo ng malalim o close na ugnayan sa ating Panginoon? It is because hindi niya lang tayo bibigyan ng lakas at kapangyarihan para pagtagumpayan anumang hamon, anumang pagsubok, anumang trials, anumang problema na dumating sa buhay natin. But ito po, ibibigay niya. Sabi nga, when we get close or getting close to God, you will find rest for your soul. Amen. We will find rest for our soul. Amen. Sabi nga na ang ating mga kaluluwa, marami po yang mga burden sa buhay. Marami po yang mga bitbitin sa buhay. Marahil minsan yung ating kaluluwa ay pagod na sa lahat ng mga kabigatan o mga burdens na ating pinapasan. Nababalisa, magulo, mabigat yung ating mga kaluluwa dahil sa mga burdens, sa mga mabibigat na mga pasanin natin sa buhay. At ano-ano daw po yung mga pasanin na yon? Una na po dyan yung tinatawag na kasalanan. Amen. Ang kasalanan, yung nagpapabigat sa ating buhay, sa ating mga kaluluwa na kung saan hindi kanya pinapahinga o walang kapahingahan. Na kahit anong gawin mo, na kahit busy-busy ka sa ganitong bagay, pero nandun pa rin, mabigat pa rin ang iyong kaluluwa, yung soul. It is because of sin. Ano pa yung nagpapabigat sa atin, yung nagbibigay kabigatan sa ating kaluluwa, nagbibigay kapaguran, kabalisahan, kaguluhan. Ito po yung tinatawag natin na excessive demands. Yan. Labis na hinihingi sa'yo. Yan. Minsan sa ating family, yan, hindi mo minsan mababalanse. Ano po ba yung labis na hinihingi sa'yo ng iyong family? So makikita natin na kapag tayo ay lumapit sa Panginoon at nagkakaroon tayo ng malapit na ugnayan sa Panginoon, lahat ng kabigatan na mayroon sa atin ay kaya niyang bibigyan ng kagaanan. Dahil sabi niya sa kanyang salita in Matthew chapter 11, 28 and 30, ano man yung mga nagpapabigat sa atin, oprasyon, yan, persecution, weariness, kapaguran sa buhay, yan, excessive na demands na hinihingi sa atin, kasalanan na nagpapabigat sa atin, yan, naghahanap ka, ano ba talaga yung layunin mo sa buhay, yan, ano ba talaga ang buhay, ano ba talaga yung kahulugan ng buhay. Yan, kapag ito daw po yung nararamdaman natin na para bang walang kapahingahan yung ating mga kaluluwa, yan, kapag lumapit tayo sa Panginoon, ito po yung kanyang ibibigay sa atin. Sabi nga sa kanyang salita in Matthew 11, 28 to 30, when we come to Him, when we come to our Lord God, sabi niya, all who are weary and burdened, come to me. Sabi ng Panginoong Hesus. God is inviting His people, His children, lahat ng mga nabibigatang lubha, lahat ng maraming mga pasanin sa buhay, lahat ng meron kang dinadala ngayon sa iyong buhay, sabi ng Panginoon, you are welcome to come to Him. He is inviting you. Why? Because God is offering you this rest. Amen. God is offering you ng kapahingahan sa lahat ng mga nagbibigay sa atin ng kabigatan sa buhay. Hindi sinabi ng Panginoon na aalisin niya yung problema. Hindi sinasabi ng Diyos na puputulin ko na itong mga problema sa buhay mo. Hindi. Pero yung pinangako ng Panginoon sa atin, kapag lumapit tayo sa Kanya, nagkaroon tayo ng malapit na relasyon sa Kanya, magkakaroon tayo. Matatagpuan natin yung kapahingahan na hinihingi natin sa buhay. Sa mga pagod nating mga kaluluwa. Sa mga balisa nating kaluluwa. Sa mga kaluluwa natin na naguguluhan, nabibigatan ng lubha dahil sa mga burdens na ating pasan-pasan. So ano ba yung mga burdens mo sa Panginoon? Ano ba yung mga kabigatan na nagpapabigat sa buhay mo ngayon? I-lay down mo sa Panginoon. Amen? Dahil pangako niya, kapag tayo lumapit sa Kanya, bibigyan Kanya ng kapahingahan. Yung buhay mo na magulo, aayusin niya. Bibigyan niya ng kaayusan. Amen? Yung buhay, ang pamilya na walang kapayapaan, bibigyan niya ng kapayapaan. Yung buhay mo na walang kakulay-kulay, walang kapag-asa, bibigyan niya ng kulay. Bibigyan niya ng magandang layunin.
kapag tayo ay lumapit sa Kanya, magkaroon ng malapit na relasyon sa buhay. Dahil kapag lumapit tayo sa Panginoon, nandun yung ating closeness sa Panginoon, mararanasan natin ang pagkilos ng Diyos. Amen? Kaya bakit pinapahintulutan ng Panginoon may troubles and difficulties? Sabi nga, dahil para maranasan mo yung kapangyarihan niya nakikilos sa buhay mo. Para maranasan mo yung kalakasan na binibigay ng Diyos sa buhay natin. Para maranasan mo yung kapahingahan na inaalok sa atin ng Panginoon. Dahil sa mundong itong, anuman yung paghanap natin ng hinihingi natin sa buhay, hindi mo ito matatagpuan sa mundo. Amen. Ano mo yung hinahanap ng ating kaluluwa, hindi mo yan matatagpuan sa mundo. Hindi mo yan matatagpuan sa tao. Hindi mo yan matatagpuan sa material o sa pera. Kundi yung hinahanap ng kaluluwa mo, kapag lumapit ka sa Panginoon, magkaroon ng malapit na relasyon sa Kanya mo lang matatagpuan yung uhaw na hinahanap ng kaluluwa mo. Amen? Kaya we need to be close to our God. Because when we are close to God, siya yung nagpupul. Siya yung nagbibit-bit. Siya yung kumakarga. Ayan, ng mga kabigatan natin sa buhay. Siya yung naging katuwang mo sa buhay. Sa pagkarga ng lahat mong mga kabigatan sa buhay. Na ibig sabihin, kapag kasama mo ang Diyos, lumalapit ka sa Kanya, may closeness ka sa Panginoon, ibig sabihin, hindi ka lang nag-iisa na gumagawa. Amen? Ibig sabihin, kasama mo siya na gumagawa sa buhay mo. Kaya yung magulo mong buhay, kapag lumapit ka sa Panginoon, may closeness ka sa Panginoon, ginagawa niyang maayos. Yung mabigat na buhay, ginagawa niyang magaan. Ay yung magulo, ginagawa niyang mapayapa. Kaya we need to be close sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? We need to be close sa ating Panginoong Hesus dahil kailangan natin siya sa bawat araw ng ating buhay. Hindi natin kakayanin. Madali tayong susuko. Madali tayong bumigay sa buhay na ito kapag dumepende lamang tayo sa ating mga sarili. Kaya kapag hinahanap mo yung kapahingahan sa buhay na ito, lumapit ka sa Panginoon. Magkaroon tayo ng malapit, intimate na relasyon sa Kanya. Dahil ang pangako ng Panginoong Hesus, He will give us rest. Yung buhay natin na walang nagmamahal, pupunuin niya at bubusugin niya ng Panginoon ng Kanyang pagmamahal. Amen? Yung buhay mo na walang kapayapaan, katatagpuin ka ng Panginoon because siya yung magbibigay ng kapayapaan sa ating mga buhay. Amen? And the last, yung pangatlo, kapag tayo ay nagkaroon ng closeness sa Panginoon, getting close sa Panginoon, hindi ka lang niya bibigyan ng lakas at kapangyarihan para pagtagumpayan lahat ng troubles, lahat ng difficulties sa buhay. At hindi lang magkakaroon ng kapahingahan ng iyong kaluluwa. Ano pa po daw ang ating matatamo kapag tayo ay nagkaroon ng closeness sa Panginoon? Ito po yung tinatawag na deepening our love for Christ and avoiding apostasy. Amen. Lumalalim. Lumalalim yung ating pag-ibig sa Panginoon at naiiwasan natin ang lubusang pagtalikod sa Diyos. Avoiding apostasy. Kaya bakit maraming tao maging mananampalataya na madaling bumigay o madaling ipagpalit yung pananampalataya sa Panginoon. Madaling isuko yung kanyang relasyon sa Panginoon sa bagay sa mundong ito, sa tao sa mundong ito. Bakit madaling huminto sa pananampalataya sa Panginoon? Bakit madaling tumalikod sa Panginoon? It is because walang pagmamahal sa Diyos. Amen. Hindi lumalalim yung pagmamahal niya sa Panginoon dahil walang closeness. Amen. Hindi malapit ang relasyon niya sa Panginoon. Kaya bakit madaming mga mananampalataya ang tumatalikod sa Diyos? Maraming nalalayo sa Panginoon dahil sa maraming mga circumstansya na kanyang nararanasan, napapalayo siya sa Panginoon. It is because ito po, hindi lumalalim yung kanyang ugnayan, yung kanyang pagmamahal sa kanyang Panginoon. Amen. At palayo siya ng palayo. Amen.
But, sabi nga, kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, nagkakaroon tayo ng intimate na relationship sa Kanya, nagkakaroon tayo ng malalim na ugnayan, malalim na pagmamahal sa Panginoon, na kahit anumang ating daranasin sa buhay, walang nakapaghihiwalay sa atin, sa Kanyang pag-ibig. Amen? Hindi tayo lumalayo sa Panginoon. Ano man yung ating nararanasan, ano man yung difficulties na ating nararanasan, hindi tayo lumalayo sa Panginoon, hindi tayo humihiwalay sa Panginoon. Hindi natin pinagpapalit ang Diyos. It is because meron siyang malalim na relasyon, malalim na pagmamahal sa Panginoon. Kaya magtataka ka, bakit may mga mananampalataya na ngayon maalab, sumunod wala na. Nawala na siya sa pananampalataya. Tumalikod na siya sa pananampalataya. Lumayo na siya sa Panginoon. Kasi ito po ang dahilan. Wala siyang paglalim. O hindi malalim yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pagmamahal sa Panginoon. Amen. Katulad po ng ating mga disipulo ni Kristo. Sabi nga na may mga naunang disipulo ang ating Panginoong Hesus na kanyang tagasunod na mananampalataya. At doon po pinapakita nila ang ebidensya ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Nung ang Panginoong Hesus pumili ng kanyang mga disipulo in Luke chapter 10, verse 1 hanggang 20, pinili niya doon yung 72 disciples. Sabi niya, sige, humayo kayo, tigdadalawa, at ipangaral ninyo ang salita ng Diyos. Huwag kayong magdala ng kung ano-ano, bag o anuman, o pero anuman, pag pumunta kayo sa lugar na yon, ibigay mo yung kapayapaan. Kapag tinanggap nila yung kapayapaan, sabi ng Panginoong Hesus, pumasok ka sa tahanan na yun at manatili ka sa lugar na yon. Pero kapag bumalik sa iyong kapayapaan, sabihin yung lugar na yan ay hindi ka tinatanggap. Yung 12 disciples, pinili niya. At sabi niya sa 12 disciples, humayo kayo. Kung anong sinabi niya doon sa 72 disciples, sinabi niya, humayo kayo, ipangaral niyo ang salita ng Panginoon. At humayo nga ang 12 disciples. Pinangaral nila ang salita ng Panginoon at marami po ang mga may sakit na gumaling. At ganun din, bumalik din sila sa Panginoong Hesukristo at nag-report ganito ang nangyari. Maraming nakalaya at pinagaling sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. And then sa 12 disciples, mayroon din doon na nabuo na 3 disciples. Yan, sino po yung 3 disciples na yan? Si John, si Peter, at saka si James. Yan, pwede nyo pong ilabas na. Okay. Sabi doon na ito pong tatlo na ito, mayroon silang malapit na relasyon sa Panginoon. Yan. Patuloy nakikita nila ang pagsama ng Panginoon, ang ginagawa ng Panginoon. Noong ang Panginoon ay umakyat sila sa bundok, ayan, nakita nila kung paano nag-transfigure yung ating Panginoong Hesus. Nakita nila doon si Moses, si Elijah at ang Panginoong Hesus. Sabi ni Pedro, Panginoon, maggawa pa ako ng kubol dito. Sabi ni Pedro. Pero nilukupan sila ng ulap. At pagkatapos, bumaba na sila sa bundok at nakita nila yung pagbabago na nangyayari sa Panginoong Hesus. Lahat ng ginawa, nasaksihan nila yung ginawa ng Panginoong Hesus sa kanilang mga buhay. Itong mga disciples na ito. Mayroon silang closeness sa Panginoon. Pero sa lahat ng disciples ng Panginoon, isa lamang na natatangi, na talagang matindi yung kanyang closeness sa Panginoon. Yan. Sino po yung one disciple na yan? Yan po makikita natin sa John chapter 13, verse 23 to 25. Ayan, sabi po dyan, katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. Kaya't sinenyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Humilig ang alagad na ito sa dibdib na Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba iyon? So ito po ang Last Supper nila. Bago po ipako sa krus yung ating Panginoong Hesukristo. At ito pong katabi noon ni Jesus, ang alagad na minamahal niya. That is John the Beloved. Ayan. Si John, na ang karugtong ng pangalan niya ay the Beloved. Ayan. Siya yung one disciple na mayroong intimate relationship sa Panginoon. Ibig sabihin, malalim ang ugnayan niya sa Panginoon. Malalim yung kanyang pagmamahal sa Panginoon. Marami silang naranasan
Pero ito si John, kakaiba yung ipinadama niya sa Panginoon. Kakaiba yung pagiging malapit niya sa Panginoon. Amen. Lahat ng mga disciples niya malapit sa Panginoon. Pero ito si John, kakaiba yung pagiging malapit niya sa Panginoon. Na siya lamang ang tinawag na beloved. John the beloved. Because, ika nga, sa lahat ng disciples, yung pagtugon ni John sa lahat ng pagmamahal ng Panginoong Hesus ay kakaiba sa pagmamahal na ibinibigay niya sa lahat ng mga disipulo ni Kristo. Ang Diyos natin, ang Panginoong Hesus, wala po siyang kinikilingan, wala po siyang favoritism. Bakit nagiging intimate yung relationship ni John the beloved sa Panginoong Hesus? It is because how he respond to the love of the Lord Jesus Christ. Na yung kanyang pagmamahal sa Panginoong Hesus, higit niyang pinadama doon kaysa sa mga ilang disciples na iyan nakasama ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin yung kanyang pagmamahal sa Panginoon, napakalalim. Napakatindi yung kanyang pagmamahal sa Panginoon. Na kahit ano man yung kanyang pinagdaanan sa buhay. Kaya nga, sabi nga may close, may very close, may super close, may intimately close. So kung itong mga disciple na to, yung 70-level natin yung closeness nila, marahil close sila sa Panginoon. Yung 12 disciples, marahil pagpalagay natin, very close sila. Itong 3 disciples, ipagpalagay natin, sila ay super close. Pero itong John, si John the beloved, mayroon siyang tinatawag na intimacy sa Panginoon. Malalim, deeper intimacy na pagmamahal sa Panginoong Hesus. Na kahit anuman yung kanyang nararanasan sa buhay, hindi siya bumigay. Amen? Nung siya po ay ikinulong doon sa island of Patmos. Ito po, hindi ko na po ikukwento. Sige po, ipapanoorin natin yung video. Ayan, kasi kanina walang video. Ngayon ipapanood ko po. Ano po yung buhay niya doon sa island of Patmos. Doon ikinulong siya dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoong Hesus. Dahil sa kanyang paghahayag ng salita ng Panginoong Hesus. Ikinulong siya doon sa island of Patmos na nag-iisa. Wala siyang kasama ni isa man. So ma-imagine natin yung buhay na nag-iisa. Doon sa isang isla. Isla na matawag natin parang wilderness. Parang disyerto. Amen. Pero dahil sa matinding pagmamahal niya sa Panginoon, malalim na pagmamahal, malalim na ugnayan niya sa Panginoon, hindi siya huminto. Hindi siya bumigay sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Sige, panoorin natin. The Romans failed to kill John. In frustration, they exiled him to a penal colony in Greece, an island called Patmos. Here John lives out his days and writes Revelation, the last book of the Bible. I am the Alpha and the Omega, the first and the last. The beginning and the end. My lord, I had been expecting death to come. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain. I am making everything new. Yes, I am coming soon. May the grace of the Lord be with all God's people. Amen.
paradise, in the island of Patmos. Doon nag-iisa siya. Wala siyang kausap. Wala siyang masasabihan ng kung ano man nilalaman ng kanyang puso. Pero sa kanyang pag-iisa, hindi ito nagbunga na siya ay malayo sa Panginoon. Pero sa kanyang pag-iisa doon sa island of Patmos, yan yung naging dahilan na nagkaroon siya ng very intimate relationship sa Panginoon. Ng Panginoong Jesus, He revealed things to come kay John the Beloved. Doon sa Patmos, ang daming paghihirap na naranasan ni John. Pero lahat ng paghihirap na yon, hindi niya alintana. It is because of his closeness sa Panginoon. Dahil sa kanyang intimate na relasyon sa Panginoon. Hindi sumagi sa isipan niya na tumalikod, lumayo sa Panginoon dahil naranasan niyo yung ganoong sitwasyon ng buhay. Na parang disyerto. Namumuhay siya ng mag-isa. Hindi lang isang araw. Hindi lang isang gabi. Pero maraming araw at maraming gabi na naranasan ni John the Beloved na siya ay mag-isa. Pero sa kanyang pag-iisa, ginawa niya yon kung saan humakbang siya. Lumapit sa Panginoon. Ginamit niya yun na magkaroon siya ng intimacy sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya alintana yung pain. Hindi niya alintana yung kalungkutan. Sabi doon ng Panginoong Hesus sa kanya, when God revealed to him the secrets of the things to come, sabi niya, wala nang pain. Wala nang crying. Amen. Wala nang tears doon. Everything will become new, sabi ng Panginoong Hesus sa kanya. Because alam niya, at that time, makikita natin, kapag binasa natin yung Book of Revelation, makikita natin kung gaano naghirap si John doon sa island of Patmos. But because of his deeper love sa Panginoon, hindi siya bumigay. Pero alam niyo po ba, ito yung malungkot. Sino po sa 12 disciples ng Panginoong Hesus ang bumigay? Ang kabaliktaran sa nangyari kay John the Beloved. At alam nating lahat yan. Amen? Bagamat kasama siya ng Panginoong Hesus, nakikita niya kung ano yung ginagawa ng Panginoong Hesus na mga himala, yung mga pagtuturo ng Panginoong Hesus sa kanya, pero nakaya niyang i-betray yung ating Panginoong Hesus. At alam niyo po sa Biblia, hindi lang po si Judas Iscariot ang tumalikod sa Panginoon. Marami pang mga disciples ng Panginoong Hesus ang tumalikod sa Kanya. Pag binasa po natin ang Book of John, chapter 6, verse 61 hanggang 70, pag binasa po natin diyan, sinabi sa kanyang salita in Book of John, chapter 6, verse 61. Sabi ng Panginoong Hesus, alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao, papunta sa dati niyang kinaroroonan? Verse 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. 65. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. Verse 66, mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. So, hindi lang po si Judas Iscariot ang tumalikod sa Panginoon sa kanyang panahon nung siya'y nagkatawang tao. Maraming disipulo, maraming disciples ang tumalikod sa kanya dahil hindi nila matanggap yung pagtuturo ng Panginoong Hesus sa salita ng Diyos. At sabi dito sa verse 67, tinanong ni Jesus ang 12, kayo man, gusto rin ba ninyong umalis? 68, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay,
na walang hanggan. Naniwala kami at kayo'y natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Verse 70, sumagot si Jesus, hindi ba't ako ang humirang sa inyong 12? Sa kabila nito'y dyablo ang isa sa inyo. Ang tinutukoy niya ay si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat si Judas na kabilang sa 12 ang siyang magkakanulo sa kanya. So makikita natin na taliwas sa nagawa doon ni John the Beloved, na si John sa kabila ng kanyang matinding paghihirap dahil sa pagsunod niya sa Panginoong Hesus, hindi alintana yon. Bagkus yung kanyang pag-iisa, naging dahilan pa na lalong naging malapit siya sa Panginoon. Nagkaroon siya ng intimate na relationship sa Panginoon, malalim na pagmamahal sa Panginoong Hesus. Kaya naman, hindi siya bumigay sa anumang mga naranasan niya. Ngunit may ilang mga disipulo na dahil sa kanilang naranasan, isa na doon si Judas Iscariot, na ipinagkanulo niya ang Panginoong Hesus. Bagamat kasama ng Panginoong Hesus, nakita niya ang mga himala na ginawa ng Panginoong Hesus, pero wala siyang ugnayan sa Panginoon. Pwede pala yun mangyari, na naglilingkod sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, pero wala palang ugnayan sa Diyos. Pwede palang sumasamba o nagsisimba sa Panginoon, pero pwede palang hanggang simba lang, pero wala talagang ugnayan sa Panginoon. Amen? Kaya nga, nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng close na relationship sa Panginoon. Dahil siya yung magbibigay sa atin ng lakas sa bawat mga troubles, sa bawat mga difficulties na ating pagdadaanan sa buhay. At kapag tayo sobrang nabibigatan na sa ating mga pasanin sa buhay, kapag tayo malapit sa Panginoon, inilalapit natin lahat ng ating mga kabigatan sa Kanya, pangako niya, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. At katulad ni John, kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng malapit na intimate na relasyon sa Kanya, na kahit anuman yung kakaharapin sa buhay, hindi tayo bibigay. Amen? Because yung ating closeness sa Panginoon, siya yung maging dahilan na lalo mong hahanapin, lalo mong mamahalin yung ating Panginoong Hesus. Lalo mo siyang kikilalanin sa ating mga buhay. Amen? Kaya wag mong hayaan na lumayo sa Panginoon. Wag mong pahintulutan yung mga bagay na ito na siyang maging dahilan na malayo ka sa Diyos. Bagkus, naisin mo, i-desire mo sa iyong sarili na magkaroon tayo ng closeness sa Panginoon. Amen. Nais po ba natin magtagumpay sa buhay na ito? Then, we need to be close to our God like John, na kahit nandun sa island of Patmos na nag-iisa, na isolate siya, hindi siya huminto, hindi siya bumigay sa mga naranasan niya sa buhay. Bagkus lalong napamahal si John, lalong lumalim ang pagmamahal ni John sa Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya mithiin natin na magkaroon tayo ng closeness sa Panginoon. Amen? Tayo po'y tumayong lahat. At sabi nga po diyan, babasahin natin, deepening intimacy with God is the outcome of our deep desire for Him. Amen. Gusto maging malapit ang relasyon mo sa Panginoon, then come to the Lord. Desire. Mag-desire ka, and then hakbangan mo na lumapit sa Panginoon. Lord, I want to be close to you. Nais ko maging close sa iyo, Lord God. At alam natin, mayroong rewards, may benefits ang pagiging close natin sa Panginoon. Like what happened to John. Nais po ba nating maranasan yung naranasan ni John? Then be close to God. Be close to Him. Upang upang tayo ay maka-avoid, maiwasan natin ang lubusang paglayo sa Panginoon. And another na sayings na ating babasahin, sabi nga, if you want to get warm, you must stand near the fire. Amen. Totoo nga po, kapag nais mo na mainitan ka, kapag ikay nilalamig, lumapit ka sa apoy upang magpainit. If you want to be wet, you must get into the water. Kung gusto mo mabasa, din punta ka sa tubig para mabasa ka. But sabi nga dyan, if you want joy, power, peace, eternal life, salvation, love, all the things that you want in this world,
you must get close to, or even into the thing that has them. Amen. Everything that you want in this world, everything that we desire in this world, the world cannot give to us in return. But if we come to God and have a close relationship with God, whatever you desire sa puso mo, amen, siya lang yung makakatagpo niyan. Amen. Kaya nakadepende sa ating pagtugon sa inaalok ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Like what the Apostle John respond to the love of the Lord Jesus Christ. Na kakaiba yung pinadama niyang pagmamahal sa Panginoong Hesus. Kaya naman, kakaiba din yung pagmamahal na ipinadama ng Panginoong Hesus sa Kanya. Kaya gusto ba nating maranasan yung naranasan ni John? Then be close to God. Be close to Him. Amen? As we sing the song, lumapit tayo sa Panginoon. God's hand is welcoming us when we come to Him. Amen. Lumapit po tayo sa Panginoon. Kung napalayo man tayo, yan, ilapit natin yung sarili natin ngayon sa Panginoon. Ang Diyos ay naghihintay sa pag-akbang mo, kapatid. Kaya habang inaawit natin to, lumapit tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ilapit mo sa'yo nang di na malayo, muling handog ang buhay ko. Pagtanggap mo'y dalangin ko. Ikaw ang nais ko. Laman ng puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo. Yamang higit pa sa mundo. Kahit panalayo, ako'y lingapin mo. Ikaw lamang, Jesus, ang sa'yo'y mananahan. Kapatid, awitin mo sa Panginoon. Ilapit mo sa'yo nang di na malayo. Muling handog ang buhay ko. Ito yung dalangin namin, Panginoon. Pagtanggap mo'y dalangin ko. Nais namin, O Diyos, Ikaw ang nais ko. Laman ang puso ko. Yakap ng pag-ibig mo. Yamang higit pa sa mundo. Sa umagang ito, Panginoon, kahit panalayo, ako'y lingapin mo.
pagkakataon, awitin mo sa Diyos. Ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan sa piling mo, sa'yo'y mananahan, sa'yo'y mananahan. Amen. God is here. Come to Him. He is inviting you to come to Him. Because God wants to pour out His presence to us. Come to Him. Ano man yung kabigatan mo, ilay down mo sa Panginoon. Dahil pangako ng Diyos, bibigyan ka niya ng kapahinganan sa lahat ng mga kapaguran mo, sa lahat ng mga kabigatan mo sa buhay. Ilapit mo sa Kanya. Father God in heaven, Lord, salamat sa mga anak mo sa umagang ito na lumalapit sa iyo, Lord God, at nagmimithi na magkaroon ng closeness sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po, Lord God, katagpuin mo ang nagnanais, Lord God, na magkaroon ng malalim na ugnayan, malalim na pagmamahal sa iyo, Father God. Katulad ni John, Panginoon, dahil kung mayroon kaming malalim na ugnayan at pagmamahal sa iyo, Lord God, ano man yung aming kakaharapin sa buhay, hindi kami hihinto, hindi kami tatalikod, hindi kami lalayo sa iyo. Bagos, Lord, ito yung dahilan para lalo ka naming makilala, lalo namin ikaw, Lord God, mamahalin sa aming mga buhay, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. At ano man, Lord, yung mga kabigatan na mayroon, na bit-bit ng aking mga kapatid sa umagang ito, yan may magulong buhay. Dalangin ko po, Panginoon, katagpuin mo, bigyan mo ng kaayusan ng buhay, kaayusan ng pamilya, Panginoon, kapayapaan ng buhay, magulong buhay, bigyan niyo po ng kapayapaan, Panginoon, in the name of Jesus. Silang relasyon, silang pamilya, Lord, I pray, in the name of Jesus, na sa aming paglapit sa iyo, ito iyong aayusin, O God, in Jesus' name, in Jesus' mighty name. At Lord, salamat sa kapahingahan, nakaloob mo sa bawat mga lumalapit sa iyo, O God, in Jesus' name. At Lord, salamat din po na sa bawat araw, meron man kaming kakaharapin, but Lord, salamat ang lakas mo at kapangyarihan ay sapat upang mapagtagumpayan namin lahat ng mga troubles and difficulties sa buhay. Kaya Lord, tulungan mo kami na mithiin namin na magkaroon kami ng malapit na relasyon sa iyo, Father God. Dahil marami kang gagawin sa buhay namin kapag kami ay malapit sa iyo, Father God. Lord, tulungan mo ang bawat isa na mag-desire kami to be close to you, Father. In Jesus' name, upang kami, Panginoon, ay hindi malayo sa iyo at hindi tumalikod sa iyo, Father God. Muli, Lord, ingatan mo po ang mga salita mo na aming napakinggan sa araw na ito. At patuloy na magbigay liwanag ito kapag kami, Panginoon, humaharap sa mga pagsubok sa buhay. Salamat, Ama. Pagpalain mo ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sige po mga kapatid, ihanda po natin yung ating mga kaloob. Tanda na ating pasasalamat sa Panginoon. At tayo po'y manalangin. Ama, muli maraming salamat. Dahil sa bawat araw ng buhay namin, hindi mo kami pinagkukulang. Lagi kang sapat, Lord, sa lahat ng mga pangangailangan namin. Kaya naman narito yung aming pasasalamat, Ama. Pagpalain mo ang bawat isa. Patuloy ka, Lord God, magbukas ng mga bagong opportunity na kung saan kami patuloy na makapaglilingkod sa iyo, Lord God. Opportunity na kung saan patuloy mo pagpalain yung aming mga pinansyal na aspeto, Panginoon. In the name of Jesus. At ingatan mo ang bawat isa ng mga naghahanap buhay at nagtatrabaho. Patuloy naming dalangin ang provision mo
sa lahat ng aming pangangailangan in the name of Jesus. At ingatan mo ang bawat isa. Salamat muli, O Diyos, sa mapagpapala sa bawat araw na aming tatanggapin. Purihin ka in Jesus' name. Amen and amen. Amen? Sige po tayo tumayong lahat. Ibigay natin ang pasasalamat sa ating dakila at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. To God be all the glory. Purihin ka, O Diyos. Sige po, tanggapin natin ang pagpapala mula sa Panginoon. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us. God bless you all. Nadarama sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y